Hindi makalimutan ni Stacy ang pangyayari noon sa kanyang buhay. Matapos na siyang iwan ng mga magulang dahil sa isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Matagal nang natatrabaho bilang utusan ang kanyang ama na si Mario. Bata pa lamang ito noon ay dito na niya na imulat ang kanyang pagkatao kasama ng kanyang mga magulang noon hanggang sa kanilang huling hininga. Masakit man ito para kay Mario, subalit ganun talaga ang buhay, may mawawala at may kusang darating din. Kahit mag-isa lamang si Mario noon, ang lahat ng kalungkutan na inadama ay napawi din mula na makita at makilala niya ang isang dalagang si Lorna. Nagkapalagayang loob ang dalawa, bagamat mahirap lamang itong si Mario, subalit mabait, masipag sa trabaho, kaya naman nahulog ang loob ni Lorna, ang anak ng isang mayamang negosyante. Ngunit tutol dito ang kanyang mga magulang dahil wala itong mapapala sa isang mahirap na taong tulad niya. Bagkus ginusto ng mga magulang ni Lorna ang asenderong si Lucio para sa kanilang anak. Subalit kahit anong pagpupilit nila sa anak ay ayaw nito talaga. Dahil isang negosyante ang mga magulang ni Lorna, kaya naman naging kilala ito sa kanilang lugar. Kaya ganoon na lamang din ang kagustuhan ng mga magulang ni Lucio na may kasal ang kanilang anak. Payag man ang magulang ni Lorna, subalit ang dalaga talaga ay ayaw nito kay Lucio. "Johnny, talaga bang wala kang magagawa para pumayag ang anak mo na may kasal sa anak ko? Baka nakalimutan mong ako ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang negosyo niyo." "Ramon, hindi ko naman nakalimutan ang nagawa niyo sa amin. Malaki ang utang loob ko sa inyo. Pero hindi ko naman mapilit ang anak ko kung ayaw niyang magpakasal sa anak mo. Johnny, balita ko nga, nagkikita ang anak mo at yung anak ng trabahador namin. Ano, papayag ka sa gano'n na lamang na kalukuhan?" Sino naman ang sasabi sa iyo niyan, Ramon? Johnny, maraming mga mata ang nakita. Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Alam mo, Johnny, wala siyang mapapala sa lalaking iyon. Ano, papatos siya sa isang taong walang man lamang may pagmalaki sa buhay? Alam mo, Ramon, kailanman hindi ko kinusinti ang anak ko. Binigyan ko siya ng kalayaan para pumili ng kanyang magiging kasama sa buhay. Johnny, so, gugustuhin mong maghirap ang anak mo kaysa gumanhawa kasama ng anak ko? Ngayon kung ayaw mong pumayag ng maayos sa usapan natin ito, mas mabuti pang babawiin ko na lamang muna sa inyo ang halagang na-invest namin. Total naman ay wala naman kaming mapapala sa inyo eh. Ramon, dahil lang ba sa ayaw na pumayag ng anak ko o masisira ang magandang samahan nating dalawa? Johnny, hindi lang masisira kundi paniguradong babagsak ang negosyo mo. Dahil sa pagmamatigas ni Lorna ay tuluyan na ngang bumagsak ang kanilang negosyo. Dahil sa pangyaring iyon, hindi matanggap ni Johnny na bumagsak ang kumpanya na matagal niyang iningatan at inalagaan dahil lamang sa pamilyang walang awa sa kanila. At ito ang naging dahilan para humina itong si Johnny at magkasakit. Hindi nga nagtagal ay tuloy na ngang binawian ng buhay itong si Johnny. Labis ng saktan itong si Lorna dahil sa pagkawalan ng kanyang ama. Ganun pa man nangako itong si Mario na sasamahan niya ang kanyang nobya kahit anong mangyari. Matapos ng lahat, hindi na pinatagal pa ni Mario ang lahat. Nagpropose na ito sa kanyang nobya. Alam niyang kung sasagutin siya nito, maraming pagsubok at balakid sa buhay ang kanilang maranasan. Pero nakahanda itong si Mario para harapin at damayan ang nobya. Tuloy na ngang nagpakasal ang dalawa, bagamat nasa tamang edad na sila, kaya naman natuloy pa rin ang kanilang simpleng kasal. At di nagtagal ay binayaan sila ng isang cute na batang babae. Kamukha ito ng kanyang ina, maputi at maganda, at tinawag nila itong Stacy. Lumipas na mga panahon ay tuloy na ngang tumanda itong sina Lorna at Mario. Isang araw noon nagtungo itong silang dalawa sa mansyon para sana humingi ng kaunting tulong mula sa matandang si Ramon at anak nitong si Lucio. Subalit kahit anong pagmamalakaawa ng dalawa ay hindi sila binigyan ng pagkakataon para matulungan. Nagpatuloy sa paglipas ang mga taon, malaki na itong si Stacy, ngunit habang tumatagal ay salat pa rin sa buhay. Pasensya ka na, Lorna, kung ganito lamang ang naibigay ko sa iyong buhay. Siguro kung pinili mo si Lucio marahil masagana ang buhay mo ngayon. Mario, hayan ka na naman. Ang lahat ng nakalipas ay kinalimutan ko na. Ang mahalaga sa akin ngayon, ikaw at ang anak natin. Alam mo Mario, nung nakaraang araw, may nakapagsabi sa akin na may kausap na mga investigador si Ramon. At narinig yun ng isa nilang katulong na ikaw ang pinag-usapan nila. Nagalit nga si Ramon nung panahon na iyon. Kailangan nating makausap ng mga investigador. Palagay ko may tinatago ang mag-ama sa buhay mo, Mario.
Lorna, ayokong masangkot sa anumang mga kaguluhan sa mansyon. Basta, Mario, meron silang tinatago sa'yo at dapat nating malaman at makausap ang mga investigador. Mario, ang sabi nung katulong, sa sunod na linggo, muling babalik ang mga investigador. Gumawa tayo ng paraan para makausap ng palihim ang mga taong iyon. Ma? Pa? Tungkol saan ang mga pinag-usapan ninyo? Gusto ko rin malaman kung ano yun. Anak, hindi sa ngayon. Kailangan mo na naming masiguro kung bakit kasama ang papa mo sa kanilang pinag-usapan. Nasa 10 taong gulang na itong si Stacy, kaya alam niyang mahalaga ang pinag-usapan ng kanyang mga magulang. Dumating na nga ang araw kung kailan muling babalik ang mga investigador. Kinausap nila ang mga ito, nalaman nila ang lihim na ngayon lamang nila malalaman. Na si Mario pala ang totoong tapagmana ng ari-arian ng mansyon. Sampid lamang si Lucio at anak sa labas ni Ramon. Samantalang nalaman naman ni Ramon na kinausap na mag-asawa ang mga investigador, kaya naman sa galit nito parang wala na makaalam ay pinagbabaril niya ang lahat. Mabuti na lamang bago dumating si Ramon ay record na ni Lorna sa phone ang kanilang pag-usapan ng mga investigador. Pero naitapon ito sa gilid ng mga damuhan. Walang nakakasaksi sa naturang pangyayari dahil pati ang mga investigador ay nawalan din ng buhay. Hindi makapapayag itong si Ramon at Lucio na papunta lamang sa wala ang kanilang pinaghirapan. Samantalang labis naman ang paghinagpis nitong si Stacy dahil sa murang edad ay iniwan siya ng kanyang mga magulang. Wala nakakita sa pangyayaring iyon, wala nakaalam kung sino ang may pakana ng lahat. Dahil sa walang ibang kaanak itong si Stacy ay napagpasyahan ng otoridad na ipadala ito sa isang orphanage para alagaan ito ng maayos. Subalit ang lahat ng iyon ay magbabago dahil sa tunog ng isang phone. Habang kasalukuyan noong imbestigahan ang lugar ay bigla na lamang tumunog ang isang phone na sa gilid ng damuhan. Kaya naman agad itong kinuha ng mga kapulisan. Nakita nila ang wallpaper ng mag-asawang Mario at Lorna. Na-identify nila na pagmayari ito ng dalawa. Kailangan nilang maghanap ng ebidensya para malaman kung sino ba talaga ang salarin. Sa hindi inasahan na nakita nila ang record application. Sir, magandang araw po. Ako nga pala si Mario. Balita ko po ay hinahanap niyo raw ako. Nako mister, kayo ba si Mario? Matagal na namin kayong hinahanap dahil sa naiwang pamana ni Doña Margarit sa inyo. Po? Anong pamana tinutukoy niyo? Tama bang narinig ko? Ako ba ang anak ni Doña Margaret? Walang hiya talaga yung mag-amang iyon. Biruin mo, matagal ka na pala nilang niloloko, Mario. Ang ibig sabihin nito, anak ka ni Mang Johnny at Doña Margaret. Maya-maya pa may sakyang dumaan sa kanilang harapan at pinaputukan sila ng baril at natamaan sila ng bala. Lahat natamaan ng bala, maliban na lamang ni Stacy na nakaupo sa gilid ng kalsada. Hindi ito napansin ng mga taong armado. Tara, umalis na tayo agad. Wala na natira sa kanila. Malaki ang hinala ng mga kapulisan na isang tao lamang ang may pakana nito para hindi makuha mula sa kanila ang kayamanan. Dahil sa walang sapat na edad pa itong si Stacy noon, hindi mo na sinabi sa kanya ang katotohanan. 10 taon na nakalipas, bagamat naalala ni Stacy ang mga magulang nito, hindi niya pa rin matukoy kung sino ba talaga ang may kasalanan. Hanggang may dumating na mga kapulisan sa orphanage at hinanap siya nito. Nasa 20 taong gulang na ito ngayon si Stacy. Malakas, sapat na ang kanyang kaalaman sa buhay. Sir, bakit niyo po ako hinahanap? Miss Stacy, may kailangan kang malaman tungkol sa mga magulang mo. Wala nakaalam kung sino man, pero ayon sa investigador, si Ramon at Lucio ay hindi kabilang sa inyong pamilya. Pero anong ginagawa nila? Napakasasa sila sa yaman na hindi naman sa kanila. Napakasama ng ugali ng mga taong iyon. Para lang sa pera, gagawa nila ng masama ang kapwa-tao. Isa pa, hindi nila pinagtapat kay Tatay Mario ang lahat. Naghirap, nagdusa kaming lahat dahil sa kanilang kagagawan. Kaya nga Miss Stacy, narito ang iyong abogado para ipamukha mo sa kanila ang kasamang ginawa nila sa inyong pamilya at maaari niyo mabawi mula sa kanila ang lahat ng nawala sa inyo. Sa araw ding iyon, nagtungo sila sa mansyon kasama ng abogado at ilang kapulisan. Stacy, anong ibig sabihin nito? Bakit makasama kang kapulisan? Ramon, Lucio, ang sama-sama ninyo. Pilit niyong inagaw ang hindi naman inyo pag-aari.
Mr. Ramon, Mr. Locio, ako nga palang abogado ni Doña Margaret. Alam ko at alam niyo na hindi kayo ang tagapagmana ng kayamanan. Kaya kung ayaw niyong makulong, umalis na kayo dito sa totoong nagumi-ari ng mansyon. At binabalaan ko kayo, kailanman hindi na kayo muling makatapak pa sa lugar na ito. Pero attorney, kami ang nagpalago sa negosyong ito sa kayamanan ni Margaret. Kahit sino naman ay pwedeng magpalago, hindi ba? Hindi ba alam niyo naman na isang kasalanan ang ginawa niyong pagkamkam sa hindi niyo naman pagmamay-ari, Ramon? Kaya nga pumili na lang kayo ng landas, umalis kayo rito o sa selda kayo tumira. Sa oras na iyon, hindi nagpaligoy-ligoy pa ang mag-ama. Agad silang umalis sa mansyon. Sandali lang, Ramon at Lucio. Hindi ako katulad niyo na walang puso kahit sobrang galit ko sa inyo. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng pera para may magamit kayo. At katulad ng sinabi ni attorney, ayaw ko makita muli ang mga pagmumukha ninyong dalawa sa lugar na ito. Sige na, magkakaalis na kayo. Hindi makapaniwala itong si Stacy na magiging ganito ang kanyang buhay. Maganda sana kung naroon pa rin ang kanyang mga magulang. Pero huli na ang lahat. Ganun pa man, nagpasalamat pa rin itong Stacy dahil ang lahat ng kanyang nakamit ay gagamitin niya para sa kabutihan. Sa ngayon ay nakatira na itong Stacy sa mansyon at kumuha siya ng ilang mga tagapagbantay para maging ligtas ang kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ay naghandog siya ng tulong pinansyal sa orphanage na tumutulong sa kanya noon. At malaki ang pasalamat nila dito. Masaya itong si Stacy sa kabila man ng malungkot na nakaraan. Ang malaga sa kanya ngayon ay matutunan niya ang lahat kung paano i-manage ang kumpanya. Mga kaibigan, nagustuhan niyo ba ang ating part 1? Kung nagustuhan niyo at gusto niyo pa ng part 2 ay huwag kalimutang mag-comment sa ating comment section. Maraming salamat po.